So let's proceed to Junto Alpasig. So Junto Alpasig, at the request of G. Rizal, wrote a one-act play in was stage of Ateneo in celebration of the feast day of Immaculate Conception on December 8. The play was essentially considered as continuation of Rizal's appeal to the Filipino youth to revoke foreign individuals for causing them misery. So, Junto Alpasig, ibig sabihin sa tabi ng Ilog Pasig. So, ang buok one act na siulat ni Rizal or ang buok dula siulat ni Rizal sa tabi ng Ilog Pasig. So, hindi lang ito basta dula or one act. It is essential, mas especially most especially to the Filipino youth, because we have objective ano nila yun para hikayatin ang mga Pilipino, lalo na mga kabataang Pilipino. So Junto Alpasig sinulat ni Rizal sa hiling ng mga Swita or sa hiling ng mga pari. So ipinasilip ito sa Ateneo noong December 8 bilang pagdiriwang sa araw na mahal na Birhing na walang sala na paglilihi. So yun po ang ibig sabihin or ang ibig sabihin ng Junto Alpasig. So the layunin or the objective ang unang objective nito ay hikayatin ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataang Pilipino, na ibigay ang kanilang sarili para sa bayan at tulungan ito umunlad. So yun po ang Junto Alpasig. When I said, hindi lang ito basta one act, but it is essential for to the youth, to the Filipino youth, para ma-encourage sila para tulungan ang bansang Pilipinas. So yun po. Okay, so let's proceed to the Pilipinas. So ibig sabihin isang Pilipinas. So Pilipinas. In February 1880, Rizal wrote a sonnet dedicated to the Philippines that aim at encouraging Filipino artists to thank the country through their artworks. This is the most passionate poem about the Philippines written by Rizal. So in February 1888, ang buok sonnet para sa Pilipinas na siulat or hinag ni Rizal noong February 1880. So para i-encourage or para i-motivate ang mga Pilipinong artist na ipagpasalamat ang bansa sa kanilang sining or art or husay or talento. So amunain namon to the Philippines. So ang bukin ni sonnet or ang bukin ni poem na hinang ni Rizal para sa Pilipinas. So din na magbasa, mag-explain ni Beto sa Liarira, pero explain ko din allow mamon mga
bangunin namon mga maksud or mga layunin sin mga sinamon ambok sunit na ni to the Philippines. So based on my understanding, so itinuring ito ni Rizal na pinakamagaling na tula niya tungkol sa Pilipinas because kung siya inihambing niya ang Pilipinas, inihambing niya ang bansang Pilipinas ay isang Diyos siya at inilalarawan din niya ang kagandahan nito. So yun po ang ibig sabihin ng to the Philippines or ang buok tula na hinang niya para sa Pilipinas, for the Pilipinas. So hindi na ipinakita rin dito ang kagandahan at pagmamahal sa kalikasan at pasasalamat at bagong pagtingin niya sa sariling bayan. So yun po ang Pilipinas or tula hamunay namon to the Philippines. So yun po.